It's a fantastic day! Welcome to another vlog. At ito na nga ang part 2 na ipinangako ko sa inyo, ang aming lipat day. Umagang umaga pa lang andito na yung truck na maghahakot. Grabe, sobrang lamig guys. Kita nyo naman ang aming paligid, sobrang dumi pa talaga. Sobrang gulo. Pero wala ganun talaga kapag naglilipat kayo ng bahay. Bakit ko nga ba nilalagyan ng tape tong mga gamit na to? Kasi guys, nag-hire kami ng moving company para tulungan kami maghakot nitong mga mabibigat na bagay na to. Gaya nitong lamesa, TV, bookshelves, cabinet, kama, marami pang iba na mga hindi namin kaya buhatin. Yung mga kaya lang namin isakay sa kotse ang pwede naming mabitbit. At ito na nga si mami, nag-iimpake na ng mga itlog sa fridge. Kailangan ingatan para hindi mabasag. At syempre habang nag-iimpake kami, tuloy-tuloy na ang hakot ng mga movers natin. Nung mga gamit na mabibigat. Grabe, ang lakas nila oh. Nung mga oras na to, iniisip ko na kung paano namin naayusin tong mga tinatanggal namin na gamit papunta doon sa nililipatan namin. Iniisip ko pa lang parang nakakapagod na. Kaya kumain na lang muna ako habang patuloy pa rin sila naghahakot. At after ko nga kumain, kailangan na naming dalhin yung mga pampaswerte at pampaalis ng malas doon sa bago naming nilipatan na bahay. Talagang sinakay ko na kung ano yung mga pwede kong madala kasi maliit lang yung sasakyan ko guys. At andito na nga kami. At syempre dala ko itong mga papaswerte or pampaalis ng malas na dapat daw unang ipasok bago maglagay ng mga gamit. So meron ditong bigas, tubig, asin, asukal, cotton, coins. Kayo na lang rin mag-search kung bakit kailangan gawin ito kapag naglilipat ng bahay. At syempre nag-offer din ako ng dasal. At ayan na nga, nagwawalis na nga si mami ng aming main entrance. Isa din ito sa mga pamahiin na kailangan daw magwalis sa entrance bago magpasok ng mga gamit. Finally, after 3 hours ng paghahakot, andito na yung mga gamit. At isa-isa na nga itong pinasok ng ating movers. Syempre, on the other hand, may nagkakabit rin ng wifi sa amin habang patuloy ang movers sa pagpasok ng aming mga kagamitan. Ngayon pa lang ipapasilip ko na sa inyo yung wardrobe namin or yung pinaka-dressing room namin. Dati pa namin gustong gusto ni mami na magkaroon ng dressing room or yung tinatawag natin na walk-in closet. Narito naman ang aming sala. Ayan, kita nyo naman si mami o nag-aayos-ayos na. O diba, at least meron na kayong instant tour dito sa bahay. At makikita nyo nga rin dyan, nagbubuhat kami ng TV. Akala namin na wala yung TV namin, yun pala nasa kusina. Di namin alam bakit sa kusina nilagay. At yun na nga, pumwesto na si mami. Ini-imagine niya na paano siya manonood ng K-drama niya. Pinaka-favorite part ko talaga ng bahay ay yung living room kasi parang dito yung get together eh. Nanonood kayo ng TV, favorite TV show nyo, diba? And ayun, buti naman nasunod yung floor plan na ginawa ko para sa mga gamit namin dito sa bahay. Syempre hindi pa kami nagtatapos dahil marami pa kaming hahakotin dun sa kabilang bahay. Kaya kinailangan na rin namin agad bumalik dun sa kabila para maghakot ng mga natitirang gamit. At yun na nga, nandito na kami para kunin yung mga natitirang gamit na kailangan naming hakutin. Tingnan nyo naman guys, sobrang lungkot na ng bahay nung pagpasok namin. Yan yung dati naming kusina, ito yung sala namin. Super nakakalungkot na siya tignan kasi wala nang gamit. Naging bahay rin namin to ng almost, si mami 7 years siya tumira dito pero ako almost 4 years ako tumira sa bahay na to. Kaya naman sobrang nakakasad din. Pero di naman kailangan malungkot kasi sa amin pa rin tong bahay na to. At syempre ito yung kwarto ko na sobrang mamimiss ko kasi witness to sa lahat ng breakdown na pinagdaanan ko. At yung kita nyo naman yung mga bubuhati namin, medyo marami-rami pa pero kaya na to. Kaya naman bago pa abutin kami ng gabi, sinimulan na namin maghakot ni mami unti-unti nitong mga maliliit na boxes na to. Isa sa mga mamimiss ko dito ay itong daanan na to na sobrang taas bago ka makarating sa bahay. At syempre after namin maghakot, naisipan na rin namin bumili ng mga bagong kortina. Ayan, nagsusukat-sukat si mami kasi kailangan sakto talaga yung mabili namin. Syempre after namin mamili ng kortina, hindi namin maiwasan na hindi kumain sa labas kasi nagugutom na talaga kami. Kinakain namin ay sisig. Ang sarap, diba? At ayun na nga, tig-isa kami ng kotse ni mami at itong isang sasakyan ay punong-puno na ng gamit. Lalo na tong kay mami kasi medyo malaki yung capacity ng sasakyan niya. At yun na nga, na nakauwi kami, uminom muna kami na mainit na tsaa at after nun, nagkabit na rin kami ng kortina kasi kailangan talaga magkortina guys dahil sobrang lamig. Tagus po to talaga. At ayun na nga, nagkakabit kami ni mami at after namin magkabit
pagkabit, syempre in-unbox na namin tong sofa na nabili namin na sobrang ganda. At sa mga nakanood nung part 1, kung naaalala nyo, nabili namin to ng naka-clearance. Imagine, from 7,000 New Zealand dollars, nabili namin to ng $1,699 na lang. Grabe, bait talaga ni Lord sa amin. Syempre, enough muna to for today's video kasi kailangan namin mag-rest kasi tomorrow is another day para magligpit. Tingnan nyo naman sa labas ang foggy at umuulan. At the next day, di ko na matiis. Kailangan ko na talaga mag-ayos ng kusina. Kaya naman gumising ako ng maaga para isalansan tong mga gamit namin sa kusina na napakarami talaga, guys. Di rin namin alam ba't ang dami namin gamit sa kusina. Pero yun na nga, sinimulan ko na mag-ayos at magsalansan ng mga gamit na hindi naman nagagamit. Itatago ko na lang muna. At i-display ko yung mga nagagamit talaga namin lagi. Pagkarating nga ni Mami galing work, inasikaso na namin tong cupboard para sa mga iba pa namin gamit sa kusina. Kasi konti lang yung mga built-in cabinet dito kaya bumili pa kami ni Mami ng dalawa para malagay namin yung mga iba pa naming pagkain, yung iba naming gamit. Ayan, nakita nyo naman, ina-assemble namin ni Mami dalawang cupboards yan, guys. Grabe, halos 2 hours din kami nag-assemble nitong cupboards. And actually, hindi ko magets bakit cupboard ang tawag. Eh, hindi naman cups yung mga ilalagay namin dito. De joke. Kasi kaya tinawag na cupboard kasi for storage purposes nga siya. And yun, inabot na rin kami ng madaling araw i-set up to. Syempre, after namin mag-assemble, nag-set up kami ng kama dito sa guest room namin. Di nyo kaya may guest room, diba? Wala kasi kami maisip ni Mami. Ayaw naman namin i-empty lang yung room or gawing bodega kasi sayang naman pininturahan namin to at pinagpaguran. So yun, ginawa namin guest room. At yun nga, kakahangin lang ng foam, hinigaan na agad ni Mami kahit bawal pa. At ayan o, ang daming ligpitin na naman. Grabe, ang daming box. Syempre, walang makakapigil sa akin. Inayos ko pa rin ang kusina kahit pagod na talaga ako. Para naman the next day maayos na yung kusina namin at makapagluto na kami. At yan, tignan nyo nga, ito na yung ayos ko, guys. Kita nyo naman, diba? Ang ganda. Ewan ko kung may mga suggestion kayo, pero ito na yung ayos na feeling ko maganda siya sa paningin ko. Gusto nyo pa ba ng house tour? Tsaka na yun. Pero pag-iisipan ko, hanggang dito na lang po muna tong video na to at magkita-kita tayo sa susunod ko na vlog. Bye-bye!